class, seated. So, naratay sa ko ang exam results ninyo. And, I know na majulisod ang exam na karon, pero naratay isa ka student na nag-exam. Very consistent and nakascore siya of 100 over 100. Mamaya, hindi ako kung saan eh. Wala sir, wala. So, ang nakascore of 100 is Miss Sherry Brohan. Please come here. Tapos pang very good, Miss Brohan. Very consistent. Wanted day scholar ka, nag-drive tayo. Padayon na na. Thank you sir. Sikat kaayo. Naray ba siya direct scholar siya? Maujud, pobre baya. Makatisting ta na siya mabagsak para kabalo siya asa siya nabilong. Sinubukan ni Sherry na tumingin lamang sa papel sa kamay niya. Pero mas malakas ang bulungan kaysa sa palakpakan. Sanay siya sa mga tingin, sa mga sabi-sabi, at sa paalalang siya'y bagay rito. Para kay Sherry, ang pagiging scholar ay hindi pribilehiyo, kundi ito'y pananagutan at hindi niya kayang madapa. Kaya tuwing may bumabanggit na mahirap lang siya, ay lalong bumibigat ang mundo sa balikat niya. Nakauli na day ka. Yan nakuha ni may exam ni mo. May Sherry, pamingon ako. Kana imo scholarship kay dili ra na para sa imo kundi para na sa tuwa. Ipadayon ra na para di puhon makuha ni imong gusto o para di na ko sig trabaho o makaon nimo. Pasabot ka Sherry? Yes ma'am. Hoy Sherry, ayaw kalimutan mga trabaho diri sa balay ha. Dili tanan sa imong scholarship kay ginabtabang diri. Gaasabi ako sa imo ha. Ikaw ako ang ginakulat na makahuman ka. Yes ma'am, padulong na. Ang tahanan ni Sherry ay isang lugar kung saan siya ay makakaginhawa, kundi ito ay isang paalala sa kinabukasang nakatali sa kanya. Hindi lamang tagumpay ang nakasalalay sa kanya, kundi ang kinabukasan ng kanyang pamilya ay isang nakasalalay din sa kanya. Class dismissed. Pagkatapos ng isa namang araw ng bulungan at panuring tingin, naglalakad si Sherry palabas ng school na mag-isa, mabigat ang hakbang, malalim ang pagod na pilit niyang tinatago. Sa paligid niya, nagtatawanan ang ibang estudyante, nagkukumpulan, nagkukwentuhan. Pero si Sherry, para siyang aninong dumadaan sa gitna ng liwanag. Habang papalapit siya sa gate, may mga pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. Sherry! Sherry! Uy! Kumusta?
Grabe ka score, girl. Uy, sige na, study no. Gani, maramag. Di na ikaw mo kailan na Sherry sa una. Di na yun. Murag kapoy na kay ka ba? Sila mama, ang pag-eskwela, sabay-sabay sila ka. So mo, bansa mo ah. Para magaan lang imong gibati ba? Dili lang, mag-study pa man din ko. Kasi mag-study, uy. Halos matumba naman ganit ka. Ano yung nababara malingaw po ka? Nag-aalangan si Sherry. Gusto niyang tumakas, gusto niyang umiyak, pero higit sa lahat, gusto niyang huminto. Ang lahat ng bigat, kahit sandal lang. Sumama siya, dinala nila sa isang lugar na tahimik, masyadong tahimik. Ali, lingkod sa dira. Ano ka na? Relax lang. Para man yung makatabang sa imo ha. Para di ka ma-pressure. Para kaya ni mo tanan. Kaysa raman, huwag kayo mawala sa mga testing kani. Hindi na good. Makatapang is ako mas magdadali lang. Lagi, silay. Makatabang na sa imo ha. Saan na ni? Dito nagsimulang magbago ang lahat. Para kay Sherry, isang tikim naging dalawa, hanggang sa araw-araw niyang hinahanap ang pakiramdam na dati takasan lang. Hindi niya namalayan na unti-unti nang kinakain ng droga ang buhay niya, ang oras, ang pera, pati ang sarili niya. Uy, nag-adik-adik na siya ba? Naaway ang mata. Ito, no? Yung tiil po. Sige siya mag-gani. Ako pa yung mga ipods. Ano na kayo siya? Morning class. Have a seat. Uy, Miss Sherry, okay lang ka? Marag, lain lagi yung pamati, siguro ka lang. Okay lang po, sir. Okay lang po. Okay. John, Juliana! Kailangan na po ni pong shabs ba? Tara, hindi na yung mga... Sherry! Sherry! Gusto naman ka, Sherry? Walang may tabang sa balay. Sherry! Shot. Gitry na nako akong best, ma. Gitry na nako. Dili enough mong best na mong gihatag sa kwa, Sherry. Wow! Kapoy na ako, Bagi! Kapoy na ako!
morning, Sherry. Don't worry, you are safe here. Idala ka diri agabi. Nak, sorry na po. Diyos ko balo sa nang tabog na. Sorry ma, di ko hindi ko ganahan mag-disappoint ka. Tarong mo na ito i-fix na. Sa wakas, napunta si Cher sa lugar na matagal na niyang kailangan. Isang lugar na hindi siya huhusgahan, kundi tutulungan. Sa rehab, unti-unti niyang haharapin ang katotohanan ng matagal niyang tinakasan. Sherry, first of all, is i-acknowledge na ko kung sino ako sa kawang. Kapala ka kay namin dali ang pagkabangan ka na mahit, makita yung usap ang iyong sagot. Gusto na ko bumalik sa amin, no? So, ano yung first step para sa healing process? Sherry May, pwede niyo i-share yung nakakita. Na, iinom na na. Dok, na-pressure pandod ko sa schools, sa expectations sa akong parents, tapos na-influensyahan pa dito sa akong friends, namugamit og illegal substances. Maoto, Dok, ang binakod ka nitong way para malasan akong problems. Thank you kay Sharia sa pag-share. So, nakapaliwan at sinuwan. Nanormal na tayong pinabati. Dapat ulit ng aking panggun, yung pinabati, dapat matutukan ng mga yung bakit. So, Sharia, pagpalayan na tayo mga pagpalayan na tayo sa siya. Salamat kayo sa pag-share. Sa wakas, natutunan ni Cher na hindi niya kailangang harapin ang mundo ng mag-isa. At habang unti-unti siyang bumabangon, naroon na ang ina niya. Hindi bilang pabigat, kundi bilang sandalan sa tahimik na sandaling iyon. Habang magkasamang nag-uusap at nagtatawanan, muling nabuo ang tahanang minsang nag-iba. Matapos ang matagal na laban ni Cher sa sarili niya, hindi na siya ang batang nalunod sa takot, luha at pangungulila. Kasama ang ina niya na ngayon ay nandyan bilang sandalan at kasama sa bawat hakbang, muling nagsimula si Cher sa bagong yugto ng buhay. Magkasama nilang hinarap ang mundo, mas malakas, mas handa, at higit sa lahat, magkasama. Matapos ang lahat ng pagsubok, natutunan ni Cher na may lakas sa pagpapatawad at pakikipagkapwa. Sa paglapit niya sa mga dating nagbiro at nagsalita laban sa kanya, nakamit niya ang kapayapaan at muling natagumpay sa relasyon sa iba. Handa na siyang humarap sa mundo, mas matatag, mas maunawain at mas kumpiyansa sa sarili. Welcome, okay na ka? Yes, sir. Ayun. Ang droga ay maaaring sirain ang buhay sa pisikal, emosyonal at relasyon sa pamilya at kaibigan. Pinipilit nitong punuin ang kakulangan at takot, ngunit nag-iiwan lamang ito ng sakit at pangungulila. Si Cher ay nagpakatatag, natutunan niyang bumangon, humingi ng tulong at magpatawad sa sarili. Ang kanyang kwento ay nagpaalala na kahit gaano kasakit ang dulot ng bisyo, may pagkakataon pa rin baguhin ang landas, muling magsimula at ipaglaban ang tunay na mahalagang buhay.